Minsan si Charlie ay walang awang gago, anak ng pox talaga. At dahil sa bawat isa sa kanyang mga kakilakilabot na ginawa, kinamuhian na siya ng mga tao, sobra-sobra pa. Kaya sa pagkakataong ito, titingnan natin ang pinakamasasamang bagay na ginawa ni Charlie. At bakit niya nakuha ang titulo bilang pinakakinamumuhiang sociopath sa Smiling Friends? Simula pa lang ng unang season, kitang-kita na walang pakialam o empatiya si Charlie sa iba. Wala siyang pakialam kahit gusto nang magpakamatay ni Desmond at nawalan na ito ng saysay sa buhay. Literal na nakita natin ito sa buong episode, walang interes at puro reklamo lang kay Pim tungkol sa mga ginagawa nito para tulungan si Desmond. Sa huli, sinabi niya kay Desmond na hindi nila ito napangiti. Kailangan lang niyang pumunta sa opisina para pumirma ng ilang papeles at hindi siya nag-alala sa gagawin ni Desmond kahit hindi nila ito napangiti. Kailangan nating pumunta sa opisina para pumirma ka ng dokumentong nagsasabing hindi ka namin napangiti tapos pwede mo nang gawin ang kailangan mo. Naiintindihan mo naman. Charlie, may nanay ka. Ikaw ang pinaka nakakadiri sa lahat ng nakilala ko. Kapag nakilala mo si Charlie, siguraduhin mong alam mong wala siyang pakialam sa'yo kahit kailan. Kahit gustuhin kang kainin ng kalikasan. Ngayong pinag-uusapan natin, maraming nagalit kay Charlie nang itapon niya ang basura sa gubat dahil nakita niyang madumi na rin doon. Sa huli, wala siyang pakialam kahit tuluyang masira ito. Nasira ang gubat at nagpatuloy siya na parang walang nangyari, walang pagsisisi. Charlie, dahil sa kalokohan mo, wala na kaming gubat. Ano bang problema mo? At ngayon, kung iniisip mong maging kaibigan ni Charlie, mag-isip ka muna ng mabuti. Maraming beses na naging sobrang bastos si Charlie kay Pim. Inaaway, iniiwan at pinapabayaan niya si Pim, pati magagandang gawa para kay Charlie ay minamaliit pa niya. Parang nung nakita nila si Wembley, ang sikat na video game character nung bata si Pim. Gustong-gusto talaga ni Pim tulungan ang isa sa mga idol niyang bayani. Sinabi ni Charlie na ayaw niyang tumulong sa weirdo na yon at kung gusto ni Pim tumulong, siya na lang ang gumawa nun mag-isa. Ay Charlie, huwag ka namang masyadong masama kay Tol Pim. Paano nung episode 2 ng season 2 nang makita nilang wala ng paraan matulungan ang presidente laban kay Mr. Frog? Diretsang sinabi ni Charlie kay Pim na hindi na niya kaya at iiwanan na lang ito. Wala siyang pakialam kahit kitang stressed at balisa si Pim. Sinabi lang niya, bahala ka na dyan Harry, habang magulo na ang mundo sa likod niya. Paano naman yung tungkol sa Schmallow Glass? Napansin niyang sobrang positibo o kakaiba ng mga to gaya ng tawag ni Charlie. Sinabi niya kay Pim na hindi niya kaya ito at kailangan niya mag-isa. Kung gusto niya ng kahit ano, pagkain na lang dahil maghahanap siya ng makakain. Diyos ko, sobrang nakakatawa na sobrang traumatized si Pim kaya pumapayag na lang siya sa kahit anong sabihin ni Charlie at tinatanggap niyang gawin mag-isa ang misyon na to. Tara na Charlie, dapat kasama mo siya, hindi tulad ng pinsan mong 10 taong gulang na iniiwan mo para gawin ang utos ng lola niya. Pero sa ngayon, isantabi muna natin si Pim kasi pati yung iba niyang kaibigan at maging ang girlfriend niya, ganito rin ang trato sa kanila ni Charlie, parang basura. Gawin nating halimbawa muna ang girlfriend niya na dapat sana ay siya ang pinaka-nirerespeto niya. Una sa lahat, siya ay isang killjoy at nagdesisyon na huwag magbihis para sa Halloween para maiwasan ang mga bagay na baka maging offensive sa hinaharap. Pero aminin natin, tamad at pesimista lang talaga siya, hindi inisip kung siya lang walang costume sa party. Sa huli, nagalit siya sa kanyang nobya at nakipagtalo sa kanya sa harap ng lahat. Wala man lang siyang pakialam na pinapanood sila ng iba. Sa Pasko, bastos siya at sinabihan siyang huwag lumapit at pabayaan siyang mag-isa. May sarsa sa mukha mo. Hoy, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hahawakan kahit kailan. Huwag mo akong hawakan, tanga. Huwag mo akong hawakan. Sabi ko, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Nandito ako, parang tanga. Naniwala sa mga kasinungalingan mo. Huwag mo akong hawakan. Tinuturing niya ang girlfriend niya na parang mas mababa sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit sila magkasama kung ganun naman kabastos si Charlie sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin ang ibang tao sa paligid niya. Si Charlie ay madalas makipag-away kapag hindi siya sang-ayon sa iba. Katulad nung iniwan sila ng boss para bantayan ng anak, sinamantala niya para sabihing ayaw niya nung sinipsip ni Alan ang ilong ng bata. Nung sa episode na yon, kitang-kita na enjoy siya na parang walang asawa. Sa huli, nag-away sila at nagsisihan kung sino ang pumatay sa anak ng boss, kaya nauwi sa suntukan. Kung tutuusin, siya lang ang karakter na nakipagsuntukan sa sarili niyang kaibigan. Paano pa sa hindi niya kaibigan?
Mas grabe siya. Halimbawa, yung hipon na iniwan ng girlfriend niya, kahit mukhang mahina, pinapagawa pa rin niya ng squat na may 100 libra. May taong nagbigay ng payo kay Charlie para hindi masaktan pero hindi niya ito pinansin at pinalayas. Dahil dito, napilaya ng hipon. At para tapusin pa, binigyan pa niya ng tapik sa likod na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pilay. Sa huli, sinabi pa niya na hindi niya alam kung paano nagkaroon ng nobya yung hipon kasi ang pangit daw nito. Ayokong maging bastos o kung ano paman pero hindi ko nga alam kung paano ka nagkaroon ng nobya sa simula pa lang. Sobrang malas mo talaga. Charlie, totoo, wala ka talagang hiya. Tinawag din niyang katawa-tawa si Silly Samuel na hindi maintindihan kung bakit di siya siniseryoso. Si Charlie lang ang nagsabi sa kanya tungkol sa itsura niya dahil nirerespeto siya ng iba. Sinabi rin ni Silly ang iconic niyang linyang, "Anong sinasabi mo?" Minsan pa nga, umaabot si Charlie sa punto na parang gusto kanyang mapahiya o gusto kang ipahiya sa harap ng lahat. Katulad sa ending ng Shmalugal episode, nagkamali ang leader na inisip na kinunan ni Charlie ng litrato ang panty ng babaeng Shmalugal. Nahuli kitang nagpicture sa ilalim ng damit ng prinsesa. Gusto ko lang sabihin ayoko nun. Ipinakita ni Charlie na malinaw na wala nga siyang dala kahit na telepono at sinabi niya sa leader na sinira nito ng todo ang vibe at dahil sa kanya, ang pangit na ng lahat. Tara na Charlie, sabihin mo na lang na nagkamali siya at mag-enjoy na tayo. Hindi mo kailangang iparamdam sa kanya na siya ang pinakamasama dahil lang sa pagkakamali niya o pagpaparamdam ng masama sa iba. Balikan natin si Pim, kawawa siya. Dahil hindi ko talaga alam kung paano pa natitiis ni Pim si Charlie pagkatapos ng lahat ng masasamang ginawa niya. Tulad na lang noong sinira niya nang tuluyan ang pangarap ni Pim na sumali sa pagsusulit para maging bayani. Nang ipadala sila sa prinsesa ng mahiwagang gubat, sinabi ni Pim kay Charlie na bata pa lang siya, gusto na niyang sumali sa pagsusulit ng mga bayani. Hindi siya pinayagan ng tatay niya at hinalikan pa siya sa bibig. Sabi ni Charlie, walang kwenta ang mga pagsusulit na iyon. Ano sa tingin niyo? Sa huli, si Charlie ang halos gumawa ng lahat ng pagsusulit at wala siyang iniwan kay Pim. Dahil sa sobrang sama ng pakikitungo niya kay Pim, nagbago ito at naging masamang duwende na naging dahilan ng pagkamatay ni Meep. Charlie, ang pagkukunwari mo ay mas lalong magpapagalit ng tao sa'yo. Katulad noong episode na nagbakasyon sila sa Brazil at nakalimutan ni Pim magpareserba ng hotel. Dito, talagang naglabas ng sama ng loob si Charlie kay Pim dahil sa pagkakamaling ito. Sa kabila ng lahat, sa episode na ito, hindi naman naging ganun kabagsik si Charlie kumpara nung dinala siya ni Pim sa mga kaibigan niyang alien hunter. Paulit-ulit sinabi ni Charlie kay Pim na kailangan niyang iwan ang astig na party para sumama sa kanya. Sa huli, dinala pa ni Pim siya sa grupong inasar at binwisit niya. Parang sinusubukan niya sila at pinapahiya pa sila. Sumali siya sa grupo para lang pagtawanan at maging negatibo sa kanila. Tara na Charlie, bakit hindi ka na lang makisama sa iba at subukang sumabay sa kanila imbes na gawin silang mukhang tanga? At muli na namang nakipag-away si Charlie pero ngayon sa mga alien naman. Siniko pa niya sa mukha si Pim at hindi man lang humingi ng paumanhin o nagpakita ng pakialam. Pare, muntik nang mabulag si Pim dahil sa kanya. O anong masasabi niyo nung namatay si Charlie? Nagsimula siya makipag-away kay Pim dahil sinabi nito na hindi lahat masaya tulad niya at dahil sa kanya, hindi na masaya ang trabaho. Kahit daw kapag sobrang masigla siya, nakakainis pa rin siya. Sabi niya, nakakainis at sobrang boring ang ugali niya. Sa totoo lang, sobrang naging pesimista siya kaya pinutol niya ng agresibo ang punong pinaputol ni Mr. Boss na nauwi sa pagkamatay niya. Charlie, napupunta ka talaga sa mga sitwasyong pinagbabayaran mo ang kasamaan mo sa iba. Kung mapapansin ninyo, si Charlie ay makasarili. Tuwing humihingi siya ng tulong kay Pim, agad namang pumupunta si Pim. Kapag si Pim ang humihingi ng tulong kay Charlie, kadalasan binabaliwala o tinatanggihan siya nito. Bukod dyan, kaya niyang maging marahas at manakit tulad ng nakita natin na nakipagsuntukan pa siya sa mga kaibigan niya. At kahit nung sinubukan nilang lutasin ang pagpatay sa fast food restaurant, nakita natin na kaya niyang maging sobrang nakakatakot. At parang mabilis siyang mawalan ng kontrol, parang may regla siya. Pero sa huli, kapag wala na sa ayos ang lahat, hindi na niya alam ang gagawin niya. Charlie, matigas ka ba talaga o nagkukunwari lang? Parang nung pinalaya nila si Ginong Boss mula sa asawa niya.
At sa mismong oras, sinabi niya na hindi niya kayang saksakin dahil lasing pa siya. Anong nangyari, Charlie? Una, dumating kang parang boss na nakabihis pang huli ng vampira, pero kinabahan ka rin nung totohanan na. Nung ikinasal si Mr. Boss sa anak ni Satanas, napansin naming nawala si Charlie saglit. Bigla siyang dumating na lasing at gustong turuan si Pim ng trick gamit ang kutsilyo, kaya natakot si Pim dahil delikado ito. Siyempre, kapag may nasabi kang ayaw ni Charlie habang lasing siya, sasapakin ka niya sa muka kahit sino ka. At sa huli, ikaw pa ang sisisihin niya kasi alam mong lasing siya at hindi mo dapat siya inistorbo. Minsan pa nga, si Charlie ay kayang magsinungaling para sa sarili niyang kapakanan. Katulad noong kumain siya ng kebab na may malakas na parasito, nagsinungaling siya kay Pim, sinabing masama ang pakiramdam para sabihing hindi siya makakapasok kay Mr. Boss. Ginawa niya ito para maglaro sa Steam buong araw habang kumakain ng kontaminadong pagkain. Kahit nagsinungaling siya kay Mr. Boss, sinabi niya kina Pim at Charlie sa huling episode ng season 3 na ngayong taon ay mas marami silang napasaya kaysa dati. Sabi ni Charlie na dahil sa kanya iyon at karamihan ng mga taong napangiti, siya ang nagpangiti sa kanila. Totoo ba, Charlie? Sa pagkakaalala ko, si Pim ang laging gustong tapusin ang mga trabaho kahit gaano pa ito kahirap. Aba mga kaibigan, sana sa video na ito ay nalaman nyo kung anong klaseng tao si Charlie kapag kaibigan nyo siya. Sa palagay ko, ito ang lahat ng dahilan kung bakit iniisip kong si Charlie ay isang sociopath at kung bakit galit na galit sa kanya ang mga tao. May alam pa ba kayong ibang bagay? Kung gusto nyo pa ng mas maraming video tungkol sa Smiling Friends, huwag kalimutang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. At syempre, i-share nyo rin ang video para makagawa pa kami ng marami. Hanggang sa susunod, kita-kits!